Ang mga hindi matahimik na multo sa gusali ng Masbate. Ang lindol at ang gusali. Kamakailan lang, yumanig ang buong lalawigan ng Masbate dahil sa isang malakas na lindol na umabot ng magnitude 6.8. Maraming gusali ang gumuho, ngunit isa sa pinakamatinding tinamaan ay ang lumang building ng Provincial College, isang 3 palapag na estruktura na matagal nang sinasabing may mga kakaibang nangyayari tuwing gabi. Ayon sa mga estudyante, bago pa man mangyari ang lindol, madalas na nilang marinig ang mga yapak sa hallway kahit wala namang tao. May mga ilaw sa 3 palapag na kusang nagbubukas at nagsasara, at may mga aninong dumaraan sa mga salamin kahit sarado na ang paaralan. Ngunit matapos ang lindol, mas lalo raw itong naging kakaiba. Ang gusaling iyon ang pinakamatinding nasira. Sa loob, may mga bahagi ng pader na gumuho at may mga estudyanteng hindi nakalabas agad noong lindol. 3 ang naiulat na nasawi, 2 estudyante at 1 gwardiya na nagtangkang iligtas ang mga ito. Simula noon, walang gustong pumasok sa gusali kahit sa umaga. Ang pagbabalik ni Lyra. Si Lyra, isang journalism student, ay nagsimulang mag-imbestiga sa mga kwento ng multo para sa kanilang school publication. Sa tulong ng kanyang 3 kaibigan, sina Mark, Ella, at June, nagpasya silang pumasok sa gusali isang gabi para kumuha ng litrato at mag-record ng video. Para sa feature article ko ito, sabi ni Lyra habang inaayos ang kanyang camera. Sigurado ka ba dyan, Lyra? Baka hindi lang multo ang makita natin dyan, sabi ni Mark na halatang kinakabahan. Kung totoo silang multo, dapat ipakita nila ang sarili nila. Baka kailangan lang nila ng tulong, sagot ni Lyra. Pagpasok nila sa gusali, ramdam nila agad ang lamig na tila hindi natural. Walang kuryente, pero may liwanag na nagmumula sa sirang fluorescent bulb sa dulo ng hallway. Nagsimula silang maglakad, bitbit ang flashlight, at napansin nila ang mga bakas ng dugo sa sahig, tuyong-tuyo ngunit malinaw pa rin. Pagdating nila sa 2 palapag, biglang nag-play ang school bell, mahinang tunog, parang galing sa ilalim ng lupa. Napatingin sila sa isa't isa. Walang kuryente diba? Bulong ni June. Wala, sagot ni Ella habang nanginginig. Ang mga boses sa dilim. Habang nagre-record si Lyra ng video, may narinig silang mahinang iyak ng babae mula sa 3 palapag. Mabagal na umakyat si Lyra habang nakaon ang camera. Ang paligid ay puno ng alikabok at basag na salamin, ngunit sa video, may makikita raw na isang batang babae na nakaputing uniforme, nakaupo sa hagdanan, umiiyak. Miss, okay ka lang? Tanong ni Lyra. Ngunit nang lapitan niya ito, bigla itong tumayo at humarap, walang mukha. Sumigaw si Lyra at tumakbo pababa. Nahulog ang camera, ngunit tumatakbo pa rin ang recording. Pagbalik nila sa labas ng gusali, nakita nilang nakabukas lahat ng bintana, kahit dati sarado ang mga iyon. At mula sa loob, may maririnig silang sabay-sabay na bulong. Mas mahigit, bakit ninyo kami iniwan? Tulungan ninyo kami, bumalik kami, bumalik kami. Ang katotohanang nalantad. Kinabukasan, dinala ni Lyra ang nakuha nilang video sa kanilang advisor. Pero pag-play nila, walang batang babae sa recording, ang naroon lang ay si Lyra na tila may kausap, pero mag-isa lang pala siya. May mga sandaling nakatingin siya sa kisame at nakangiti, pero ang boses na lumalabas sa audio ay hindi kanya, boses ng batang umiiyak. Lumabas sa imbestigasyon na ang batang babae ay si Rina, isang estudyanteng namatay sa gusaling iyon 3 taon na ang nakalipas dahil sa pagkadulas sa hagdan. Ngunit noong lindol, ang kanyang lumang silid ay siya ring pinagmulan ng unang pagguho, kung saan nasawi ang 3 biktima kamakailan. Simula noon, may mga residente sa paligid ng paaralan na nakakarinig ng pagtawag ng pangalan ni Lyra tuwing gabi. Ang gusali ay tuluyan ng ipinasara ng lokal na pamahalaan, ngunit kahit nakabakod na ito, may mga nakakakita pa ring mga aninong lumalakad sa mga bintana, lalo na kapag lumindol muli.
Ang huling video ni Lyra. Makalipas ang isang linggo, nawala si Lyra. Huling nakita siya sa labas ng gusali, may dalang bulaklak. Nang suriin ng pulis ang kanyang silid, natagpuan nila ang kanyang camera, may bagong video file. Sa video, makikita si Lyra na pumapasok sa gusali mag-isa, nakangiti. At habang papalapit siya sa hagdanan, maririnig ang mahinang tinig ni Rina. Mas mahigit, salamat, bumalik ka na. At sa huling segundo ng video, bago ito mag-blackout, makikita ang kamay ni Lyra na hinahawakan ng isang malamig, maputing kamay mula sa dilim. Mula noon, tuwing may lindol sa Masbate, sinasabing lumilitaw ang gusaling iyon, nakikita ang mga bintanang may mga anino ng estudyante, at sa pagitan ng mga ito, may isang babae, nakangiti, may hawak na camera, at paulit-ulit na sinasabi. Mas mahigit, para sa article ko ito. Ang mga hindi matahimik na multo sa gusali ng Masbate Part 2. Ang mga bumalik sa dilim. Ang pagsisiyasat ng paranormal team. Makaraan ang pagkawala ni Lyra, ginawang restricted area ng lokal na pamahalaan ang lumang gusali ng Masbate Provincial College. Ngunit sa kabila nito, kumalat pa rin sa social media ang video ni Lyra, ang huling video bago siya mawala. Maraming netizens ang naniniwalang totoo ang mga multo, at dahil dito, dumating sa Masbate ang paranormal team mula sa Maynila na kilala bilang Project Dilim. Binubuo ito ni Professor Noel Salazar, isang dating guro sa psikolohiya, Ivy, isang clairvoyant na kayang makaramdam ng presensya ng mga espiritu, at Rico, ang tech expert na responsable sa mga kamera, EMF reader, at spirit box. Hindi lang ito ordinaryong haunting, sabi ni Professor Noel habang tinitingnan ang mapa ng gusali. Base sa mga kwento, tila may portal na nabuksan dahil sa lindol. At si Lyra, maaaring isa na sa kanila. Ang pagpasok sa gusali, gabi ng ika-14 ng Oktubre. Malakas ang hangin, at tila may bagyong parating. Isinuot ng grupo ang kanilang body cameras at pumasok sa gusali bandang 11:00 ng gabi. EMF readings, mataas sa ikatlong palapag, sabi ni Rico. May presensya sa itaas, babae, bulong ni Ivy habang nakapikit. Nararamdaman kong naghihintay siya. Pumasok sila sa unang silid-aralan. Naroon pa rin ang mga sirang upuan at chalkboard na puno ng alikabok. Ngunit sa gitna ng silid, may nakasulat sa pader gamit ang pulang pintura o dugo. Mas mahigit, wag ninyo na akong hanapin. Napahawak sa dibdib si Ivy. Hindi pintura yan, sariwa pa, sabi niya nang maramdaman ang lagkit ng likido. Biglang bumukas ang pintuan sa dulo ng hallway. Walang hangin, ngunit nag-ingay ito ng malakas. Narinig nilang parang may mga yapak, hindi iisa, kundi maramihan, papalapit. Ang boses sa spirit box. Binuksan ni Rico ang spirit box, isang radyo na nag-scan ng mga frequency upang marinig ang mga tinig ng espiritu. Ilang segundo pa lang, may malinaw na boses na lumabas. Mas mahigit, Lyra, tulong. NAIIWAN, kami. Lumingon si Ivy sa hagdan. Naroon siya, sabi niya habang nanginginig. Si Lyra, pero hindi na siya tao. May pumalit sa kanya. Habang paakyat sila, nagsimulang manginig ang mga ilaw ng flashlight. Ang paligid ay tila umuusok, malamig, at mabigat sa dibdib. At pagdating nila sa ikatlong palapag, nakita nila ang lumang kamera ni Lyra sa sahig, nakabukas, at tumatakbo ang video recording. Lumapit si Professor Noel at tiningnan ang screen. May mukha ng babae, si Lyra nga, pero ang kanyang mga mata ay itim at walang puti. Mas mahigit, sumama na kayo sa amin, sabi ng boses mula sa kamera. Dito, walang sakit, walang takot. Ang ritual ng pagpapalaya. Habang tumatagal, lumalakas ang mga kaluskos, bulong, at iyakan. Napansin ni Ivy na may mga aninong dumadaan sa paligid,
mga estudyanteng nakasuot ng lumang uniforme, nakayuko, at may mga sugat sa mukha. Hindi sila makaalis, sabi niya. Nabubuhay sila sa takot. Kailangan nating putulin ang ugnayan nila sa gusaling ito. Hinugot ni Professor Noel ang lumang rosaryo at binasa ng dasal. Habang binibigkas niya ito, biglang umalog ang sahig, parang may muling lindol. Mula sa kisame ay bumagsak ang mga piraso ng semento, at sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang lumilitaw si Lyra, nakasuot ng parehong damit noong araw na nawala siya, ngunit ang balat ay kulay abo at malamig. Sir Noel, mahinang sabi ni Lyra, akala ko tutulungan niyo ako, pero huli na. Habang nagsasalita siya, nagsimulang mabuo ang mga multo sa paligid, ang tatlong nasawi noong lindol, at daan-daang iba pa. Lyra, hindi ikaw ang kasamaan, sigaw ni Ivy. Ginagamit ka lang nila para manatili rito. Sa lakas ng dasal ni Noel at sa pagbigkas ni Ivy ng ritual ng pagpapalaya, nagsimulang lumiwanag ang buong gusali. Isa-isang naglaho ang mga espiritu, ngunit si Lyra, nanatili. Mas mahigit, salamat, mahinang wika ni Lyra habang natutunaw ang kanyang imahe. Sabihin mo sa kanila, tapos na ang article ko. Ang katapusan, o simula pa lang. Kinabukasan, bumalik ang Project Dilim para kunin ang kanilang kagamitan. Ngunit sa gitna ng guho, natagpuan nilang muli ang kamera ni Lyra, nakapatay pero may bagong video file. Nang i-play nila ito, malinaw na nakunan kung paano tumigil ang lindol at nagliwanag ang gusali. Ngunit sa huling sandali, bago mag-black screen, may tinig na maririnig sa malalim na tono. Mas mahigit, may isa pa. Simula noon, kahit ipinasara na ang gusali, may mga residente pa ring nakaririnig ng tunog ng typewriter tuwing gabi, at minsan, nakikita sa bintana ang isang babaeng may hawak na kamera, nagsusulat sa hangin gamit ang liwanag. Mas mahigit, Project Dilim, Case Unfinished.